dagat man o sa mga lugar na malamig ang panahon, sinulit ng mga turista ang bakasyon sa unang araw ng taon. Ang ilang pasyalan gaya sa Tagaytay, punuan. Saksi si Mariz Umali. Dahil malapit-lapit sa Metro Manila, paboritong pasyalan ng mga pamilya at magkakabarkada ang Tagaytay. Kaya pagtungtong ng Tagaytay-Calamba Road, matinding traffic na ang sasalubong sa mga motorista at mga namamasyal. Halos lahat papunta sa mga sikat na pasyalan dito. Sa isang bahagi ng Tagaytay-Calamba Road, may kinukumpuni pa sa kalsada, kaya nakadagdag pa sa pagbigat ng traffic, lalo't isang lane na lang ang nagagamit. Dito sa Picnic Grove, pinili ng maraming mamasyal para makapag-horseback riding, zipline, picture-taking sa magandang view ng Taal Volcano. May mga nagpalipad ng saranggola, gaya ng mga Indian national na ito, na dito rin pinili magdiwang ng New Year. It's my culture in India. This is named Basant Panchami in March. That's why I'm trying here in Philippines. Because Tagaytay is a very good place, very good nature, very good place here. That's why my wife is first time here in Tagaytay. May mga hindi na makapwesto sa magandang view ng Taal dahil punuan na raw. Para-paraan para makapag-picnic. Ang pamilyang ito na galing pa raw sa Camarines Norte, ang iba sa parking area naglatag ng picnic mat at nagsalo-salo. Gutom na po kami. Gutom na po kami. Sobrang layo ng biyahe. Hindi na po kinaya sa taas. Every year po talaga nagbabakasyon po kami kahit saan pong lugar. May nagbukas ng trunk ng sasakyan at saka naglatag ng mesa para pagsaluhan ang mga natirang handa sa medianoche. Pagpasok na dito, medyo punuan na yung parking. In-expect na po namin dahil New Year. Pag New Year kasi bihirang, actually pag may mga okasyon, masaya talaga na kompleto ang pamilya. Tapos yung build ng memories. Labis naman daw ang saya ng pamilyang ito na napagsama-sama ang magkakapatid at tiyahing puro mga senior citizen na. Hindi iwasan po namin ang mga usok sa Maynila, init, at gusto namin magsaya dito dahil sa malamig. Si Lola po mahilig mamasyal. Kahit 95 years old na siya, ito naman, bulag siya. Ay masaya din siya kahit bulag basta nakakarinig. Si Lolo, kapatid ko rin siya. Ngayon, sabi niya, kung saan kayo masaya, doon din ako. Pati mga fur babies kasama naman sa pamamasyal ng iba. Nakaluwag-luwag ng schedule sa trabaho kaya mas napili namin dito para relax, makasagap ng sariwang hangin. Mahalaga po ma'am kasi kawawa din naman pag may iwan siya. Umiiyak. Tagaytay outfit niya, binili talaga namin pang Tagaytay. Maganda na yung view, tapos malapit lang, masarap yung hangin, tapos pwede yung dog. Pwede namin siya isama. Mahalaga po kasi nagwo-worry din po pag wala siyang kasama sa bahay. Part na ng family yan eh. Sa Baguio City, maraming turista ang sinulit ang lamig ng lungsod. Kaninang umaga, 15.6 degrees Celsius ang temperatura sa City of Pines. Si Bri Abadiano na taga Palawan, dumayo pa sa Baguio para roon mag-New Year. Kasi sa amin ay mainit, so hindi ko laging nararanasan na ganito yung weather. So kahit malamig, sinusulit namin sa pamamasyal dito. Yung fur baby. Feeling ko nag-enjoy naman siya. Anong name niya? Nagigising niya lang, Snow. Pangginawan? Well, siyempre, sinusulit yung lamig kasi siyempre alam naman natin pagbalik sa Metro Manila, iba na yung temperatura. So most likely, enjoy natin yung lamig ngayon dito sa Baguio habang nandito pa tayo. Maagang nagsigising ang mga turista para pumasyal sa ilang tourist attraction tulad ng Children's Park. Marami rin ang in-enjoy ang mga unang oras ng 2026 sa beach parties at fire dance performances sa Boracay. Sa kabila naman ng makulimlim na panahon kinaumagahan, may mga turista pa rin nagtampisaw sa dagat at nag-island hopping. Kahit nga makulimlim, tingnan mo yung dagat natin, maganda pa rin. Hindi rin kinalimutan ng iba ang pagpapasalamat sa Panginoon. Unang araw sa bagong taon ay si Lord yung unahin natin. Opo, kasi the rest, para siya ang mag-guide sa atin the whole year. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Matapos ang kaliwat kanang selebrasyon, nabalot ng smog ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sandamakmak na basura rin ang iniwan ng mga selebrasyon. Saksi si Darlene Kai.
Habang nagliwanag at naging makulay ang langit sa pagsalubong ng bagong taon, ganito na kinaumagahan. Balot ng smog o pinaghalong usok at hamog ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Quezon City, halos matakpan na ng smog ang ilang gusali. Malabo ang paligid. Tulad sa kuha ng isang motorista sa Commonwealth Avenue kaninang alas 9 ng umaga. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau ng DENR sa kalidad ng hangin sa Metro Manila, as of 4 p.m. umabot sa emergency level ang air quality sa North Caloocan at Makati. Acutely unhealthy naman sa Taguig. Batay yan sa PM 2.5 o particulate matter 2.5. Ito yung mas pinong piraso ng dumi o pollutant sa hangin. Batay sa guidelines ng DENR, kapag umabot na sa emergency level ang PM 2.5, dapat manatili ang mga tao sa loob ng bahay at dapat gamitin lang ang mga sasakyan kapag may emergency. PM 10 naman yung coarse dust. Unhealthy for sensitive groups ang PM 10 level sa Marikina. Halos pareho ang datos na nakuha ng Swiss research firm na IQ Air. Umabot sa mapanganib na level ang hangin sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taguig kaninang alas 7 ng umaga. Very unhealthy o lubhang nakasasama sa kalusugan ang hangin kanina sa Pasay City. Bukod sa Metro Manila, naobserbahan din ng Pag-asa sa kanilang field stations ang smog sa Central Luzon. Pero posible raw yang mawala bago matapos ang araw, lalo kung umambon o umulan. So marami po tayong emission po ng mga particulate matters na galing po sa mga paputok, and also yung mga usok. Ito po yung nagpo-cause bakit medyo nagkakaroon po ng reduction sa visibility sa ilang bahagi po ng ating bansa. Maaari po sila maka-experience ng mga light rains na possible po na mag-wash out doon sa mga areas po na medyo mataas yung concentration ng air pollutants. Paalala ng Department of Health, seryosong banta sa kalusugan ng maaaring idulot ng paglanghap ng particles sa hangin o alikabok. Pag ito kasi pumasok sa ating baga, pwedeng pumunta yan doon sa kalalim-laliman ng ating baga at manatili doon. At pag nangyari doon, nagkakaroon ng irritation, may mga pag-aaral pa nga na nagsasabi na maaaring tumawid ito papunta sa ating dugo. And later on, magkaroon ng problema sa ating circulatory system. Kung nasa loob ng bahay, isara muna ang mga bintana at pinto. Mainam din daw maglagay ng basang tela sa mga siwang. Kung lalabas, maiging magsuot ng face mask. Ideally, gumamit tayo ng N95 mask. Kung wala naman, kahit pong anong medical mask or mga tela na basa, pwedeng itakip natin. Isa pang banta sa kalusugan ang sandamakmak na basura na mula sa mga paputok. Tulad sa kanto ng Central at Visayas Avenue sa Quezon City na pinagtulungan ng mga tagahakot sa dami. Sa Samar Street, maraming nagkalat na pabalat at papel ng paputok. Sa bahagi ng Maynila, madaling araw pa nagsimulang maglinis ang mga street sweeper. Pati mga residente at tauhan ng barangay tumulong din sa paglilinis. May mga nahakot din na basura sa Tondo. Bayanihan din ang diskarte sa Samson Road sa Caloocan para mas madaling makolekta ang mga basura. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Nasawi ang Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo matapos ang aksidenteng mabaril ang sarili sa loob ng kanyang bahay. Saksi si John Sala ng GMA Regional TV. Habang nag-aayos ng gamit si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan Martes ng umaga sa kanyang bahay sa La Paz. Itatago sana niya ang isang 9mm pistol. Pero bigla raw itong pumutok at tinamaan ang kanyang tiyan. Ay sugod pa siya sa ospital. Sabi ng kanyang pamilya noong Martes, maayos na ang kanyang kondisyon at nagpapagaling sa ospital. Pero kahapon ng hapon, ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nasawi si Lamasan. Humihiling ang pamilya ni Lamasan ng privacy. Diyan nagatinawag sa amon nga nagahibi sa telepono nga waay na nga si Vice Mayor Aimee kasakit sa pamilya naman subong New Year pa sanay na lang kami ni anay wan ng anay subong do silent lang ang family namin subong. Sa investigasyon ng pulisya, ang live-in partner ng Vice Alcalde na siya ring nagbigay ng statement sa pulisya ang nag-iisa nitong kasama ng naganapang insidente. Nais siyang isailalim ng pulisya sa paraffin test. Partner po ni Vice Subong na paglalagtas na request for paraffin test. Ako po na sa mga ground sa Subong. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na may iba pang anggulo bukod sa accidental firing. As of now, ang accidental firing ang isa sa mga dako nga ginatutukan no sa bahin sang kapulisan. But as we are saying,
nga sige pa man i-follow up naton. So in case nga may mga ebidensya nga mag-surface nga otherwise nga makonsider kita sa ibang nga anggulo, sige pa man ni kay padayon pa ning pag-imbestigar nato. Hinihintay pa ng La Paz PNP ang resulta ng ballistic examination sa 9mm pistol. Hinihintay rin ang kumpirmasyon ng Regional Civil Security Unit kung ang vice alkalde ang nagmamay-ari ng baril. Si Dueñas Mayor Robert Martin Pama nag-abot ng pakikiramay sa pamilya Lamasan sa pagkamatay ng vice alkalde na itinuturing ani ang kapatid. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang live-in partner ng Vice Mayor na nagtatrabaho sa LTO Central Office at dating OCD Regional Director sa Eastern Visayas. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa pagpasok ng bagong taon, may mga bagong programa rin dapat abangan mula sa Kapuso Network. Narito ang Showbiz Saksi ni Nelson Canlas. Hitix aksyon at misteryo ang GMA Prime this 2026. Mula na nagkasakit ang nanay mo, naiba ka. Pangungunahan ito ni Dingdong Dantes sa action series na The Master Cutter. Kasama sina Paulo Contis, Max Collins, Joe Berry, Shuvi Etrata, Charlie Fleming at ang child star na si Sienna Stevens. Hindi ko natatakot sa'yo. Magtatambal naman sa kauna-unahang pagkakataon sina Jillian Ward at David Licauco sa Never Say Die, kung saan makakasama naman nila sina Kim Ji-soo, Rahil Birria, Angelo De Leon at Raymart Santiago. At pagpatay. We've reached an agreement. We'll be having a get-together at Hotel 88. Mystery and intrigue naman ang hatid ng The Secrets of Hotel 88. Tampok ang mga bituin ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Mika Salamanca, Brent Panalo, AC Martinez, Ralph De Leon, River Joseph, Clarice De Guzman, Esnir, Cyriel Manabat, Josh Ford, Kira Ballinger, Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Welcome to Hotel 88! Ano nangyari? Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Hari ng tundo with primetime action hero Ruru Madrid, ang Fireball CODE at Whispers from Heaven. Tuloy-tuloy pa rin ang matitinding eksena sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa GMA Afternoon Prime naman, mas intense sa mga drama ngayong 2026, tulad ni Beauty Gonzalez at Chris Bernal sa House of Lies. Ikaw yung gusto kong makasama sa mga araw na ganito. Kasama sina Martin Del Rosario at Mike Tan. Salamat po sa inyong lahat. Abot ako hanggang dulo. Music and rivalry ang tema ng Born to Shine na pagbibidahan ni Zephanie, Olive May at Michael Sager. Kahit ano pang gawin niya sa akin ka lang. Psychological thriller naman ang Apoy sa Dugo, starring El Villanueva, Derek Monasterio at Ashley Ortega. Isasara ang Afternoon Prime ng A Mother's Tale. Sa entertainment at comedy, mas mapapalapit sa tao ang tawanan sa The Bubay and Tekla Show on the Go. Tampok din ang The People Have Spoken at magbabalik ang The Voice Kids. At Stars on the Floor. Abangan ang ating world-class Kapuso Films. Sa pelikula, mas pinatatagpa ng GMA Network ang Filipino storytelling. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Pangungunahan ng 58 ang mga orihinal na handog, isang animated documentary film na idinirect ni Carl Joseph Papa. Kasunod ang Ella Arcangel, na animated film adaptation naman mula sa comics ni Julius Villanueva at idinirect ni Mervin Malonzo. Darating din ang horror film na Huwag Kang Titingin, na pangungunahan ni Sofia Pablo, Allen Ansay at Marco Massa. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.